Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo about po ito sa pagtutol ng Australia at US sa panggigipit po ng mga chikwa dyan sa West Philippine Sea. At ito po ay nagbigay babala sa mga Chinese ho, mga ka-action. Ito na po ang hinihintay ho natin na at ikinakatakot. Hindi po natin ito ikakatuwa. Bagkus matutuwa ho tayo dahil sa nandyan sila para suportahan tayo kung ano man ang hakbang na gagawin ng mga Chinese. Pero hindi po natin ikakatuwa kung sakaling magkagulo. Kasi ang apektado, kawawa naman ho tayo. At kawawa din po talaga ang ating mga anak na mga maliliit pa. Okay lang naman sa atin, matanda na ho tayo, di ba? So, para lubos ho natin maunawaan at bago tayo magtuloy-tuloy sa ating komentaryo at reaction, panoorin na po natin ang nasabing video. Ilang araw matapos ang pinakahuling insidente sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, nagbigay ng pahayag ang mga lider ng US at Australia. Ang kanilang joint statement inilabas kasabay ng state visit ni Australian Prime Minister Anthony Albanese sa Amerika. Iginiit ng dalawang bansa ang kanilang mariing pagtutol sa mga panggigipit at marahas na puwersa, militarisasyon sa mga pinag-aagawang teritoryo, mapanganib na paggamit sa mga barko ng Coast Guard at Maritime Militia at pangingialam sa operasyon ng Pilipinas sa Ayungin o Second Thomas Shoal. Dagdag nila dapat igalang ang 2016 South China Sea Arbitral Award. Nakakabahala rin daw ang labis-labis na pag-aangkin ng China sa halos buong South China Sea na labag sa international law at maaaring magpalala ng tensyon sa rehiyon. Si US President Joe Biden inulit naman ang suporta para sa Pilipinas. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States Defense Agreement with the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Ang pahayag ni Biden nataon sa pagbisita sa Pilipinas ng USS Ronald Reagan, isa sa mga pinakamalaking US aircraft carrier. Nakadestino sa Japan itong 97-ton at nuclear-powered na warship bilang bahagi ng US deployment sa Indo-Pacific. The Reagan is here visiting the Philippines as part of a routine voyage. Isinama ang media kabilang ang CNN Philippines para sa isang tour ng USS Ronald Reagan habang naglalayag ito sa hilagang bahagi ng bansa patungo ng Maynila. Nasaksihan namin ang halos walang tigil na pagpapalipad ng iba't ibang mga aircraft kabilang mga F-18 combat fighters. Sa 5,000 tauhan na sakay ng barko, 150 sa kanila may dugong Pinoy. Bagamat excited na mabisita ang kanilang kaanak at kaibigan, isinasapuso rin daw nila kung bakit sila nagpadestino dito. Parang proud, opo, na parang makakatulong po ako sa bansa natin, matulungan yung mga kapwang Pilipino na yun, parang sama-sama nga po. You're there for a reason, you're representing something. You have the Filipino bloodline and you're here to help the Philippines as well. It's really humbling to be here, knowing, you're from the Philippines and now you're here serving a bigger purpose. Maliban sa mga PhilAm, papayagan ring magliwaliw at magpahinga sa Maynila ang ibang crew ng USS Ronald Reagan. Bukod sa pangangalaga ng moral at welfare ng daang-daang tropa ng barko, paraan rin ng Estados Unidos ang ganitong mga routine port visit para magpakitang gilas at isulong ang kanilang interes sa riyon. Bagay na binabatikos ng China dahil nag-uudyok lang raw ng gulo ang Amerika. Other governments could read into it what they will, but we have an ironclad alliance with the Philippines, and we're very glad that we can have these kinds of visits because they really show the strength of our relationship. Sakay ng USS Ronald Reagan sa Philippine Sea. So yun na ho mga ka-action, no? Napakinggan na po natin at napanood na po natin mga ka-action. Alam nyo, sa totoo lang,
kung saan ito nagsimula sa pambubuli o pambabastos itong mga Chinese na to, mga Chinese Coast Guard na to, at hindi nirerespeto ng government ng China ang nasabing award sa atin noong 2016, no? At hindi ho nila nirerespeto ang international law. Kasi kung may pagrespeto ho sila, hindi po nila gagawin yan, no? Kasi nung panahon kasi ni dating President Duterte, itong mangingisda ng mga Chikwa is inallowed niya na pwedeng mangisda dyan sa West Philippine Sea na kung saan ay pagmamay-ari nga ho natin. Pero ang problema nga, binigyan na po sila ng pribilehiyo para makapangisda. Ang problema, gusto pa nilang angkinin. Oo. Ganon ho sila kawalang hiya. Gusto po nila sakupin ang pagmamay-ari ng Pilipinas na yan sana ay talagang sertipikado at titulado na ang nagmamay-ari ng nasabing teritoryo ay ang Pilipinas. Yun nga yung award ng Tribunal Court ho, mga ka-aksyon, no? Ayan na tuloy. Sa gusto man natin sa hindi, makikialam at makikialam din talaga ang mga may pagmamahal sa bansa natin na ibang lahi, no? Kagaya nga ho ng Australia, di ba? Nagbigay sila babala at ang US. At kasama na ho dyan ang Japan, di ba? Kaya pasalamat ho tayo. Hindi man natin gusto na magkakagulo at wag natin pangarapin na magkagulo kasi kawawa ho tayo. Oo. Pero magpasalamat ho tayo na nandyan yun silang mga bansa na yan para handa tayong ipagtanggol o ipaglaban sa hakbang ng mga China na yan, ng mga Chikwa na yan. Kaya tuloy-tuloy lang ho na sana maging maayos lang po ang gusot na ito. Wag na po sana dumating sa dulo na magkaroon pa ng war kasi hindi ho natin yan ikakatuwa, no? Kasi marami po ang makawawa, lalong-lalo na ho ang ating mga anak. So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, din-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa inyong mga nanonood. Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.